Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ni Secretary John Vic Rimulya tungkol sa pagkaka-appoint ni General Marbel as Chief PNP. Okay. So, post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Title: Secretary Rimulya kinumpara si General Torre sa isang breed ng aso. Anong klaseng aso si General Torre? Ito. Naniniwala si DILG Secretary John Vic Rimulya na maaring ikumpara si upcoming PNP Chief Nicolas Torre III na isang pitbull. Diba, ito yung matapang na pag kinagat ka niya, hindi ka natatantanan. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na dapat matakot ang mga masasamang loob kay Torre dahil sa hindi umano ito takot na umaksyon sa mga utos sa kanya ng mga nakakataas. Parehas ito sa sinasabi ni Senator-elect Ping Lacson na ano daw si Torre, very firm, decisive, and mission-oriented. Yan ito rin sinasabi. Basta utos, tutuparin talaga yan. Kahit anong klaseng utos, basta utos ng nakakataas. Ito na, yung exact word. He's a bulldog, a pit bull. Matakot silang lahat. Kapag sinabi mo kay General Torre na umatake, aatake talaga siya, sabi ni Rimulya. Nangako naman si Rimulya na hindi magkakaroon ng AJK sa ilalim ni Torre. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Ito daw ito daw yung original na pitbull. Ayan, si Trililing. Kaya lang matanda na daw, kaya kailangang palitan. Albert Yorong. Sabi, matapang lang yan dahil nasa posisyon pa at dami alalay. Pag wala na yan sa tungkulin, iiyak yan dahil sa mga maling pag-aresto. Daming mali na ginawa yan. Tignan nyo, pagtapos niyan, iiyak yan. Hindi naman yan panghabang buhay na posisyon. Saglit lang yan. I think 10 months lang ata siya. If I'm not mistaken, magre-retire siya March of 2026. Tapos may nabasa kong post ni Cathy Binag. Sabi niya, demoralize 3-star generals. So, inisip ko, sinong tinutukoy ni Cathy Binag na demoralize mga 3-star generals? Sa PNP ba? Dahil nalampasan sila ni General Torre? Joby Kabkaban, ibig mong sabihin walang sariling discernment si General Torre na kapag sabihan mong umatake, aatake siya without thinking the legality of his action. Wow naman. Okay, maalala ko nung about pagsunod sa utos, Tiniente ako. Bagong sabak ako sa Mindanao, 1985. Binigyan ako ng mission, punta sa isang barangay, kung hindi ako nagkakamali, Esperanza Agusan del Sur, yung barangay na yon. Sabi, Johnny, ito, may report, yung barangay na yan, pupuntahan nyo, mga tao, masa na ng mga NPA, talagang monthly nagbibigay, nandyan ang mga NPA ngayon, nagkukuta, so puntahan doon. Tapos, ang utos sa akin, magkalat ka na doon. Yun ang exact word, magkalat. Kaya lang ang ibig sabihin, no man's land. So, habang papunta kami sa objective namin, may guide kami. Sabi niya, siya daw ang collector ng mga NPA. At nandun pa ang mga NPA pag alis niya. At handa niyang ituro kung nasaan yung mga NPA. So, yun, napunta kami.
to make the long story short, nakaalis yung NPA. Siguro natunugan nila. Talagang nandun yung mga NPA sa barangay. Natunugan nila yung pagdating namin kaya umalis. Siguro mga ilang minuto lang aming pagitan. Umalis. So, nandun yung mga bahay ng mga sibilyan deserted na. Wala nang mga tao. Pati sibilyan nagtakbuhan na rin. So, anong gagawin ko? No man's land. Ang dati noon, no man's land, sunugin mo na yung mga bahay, may mga naabutan din pala kaming mga tao. Hindi totally may mga tao naabutan namin doon. So, no man's land. Kaya lang nag-isip ako, anong kasalanan ng mga tao? Wala silang magagawa kundi magbigay talaga sa NPA dahil armado yung humingi. So in short, hindi ko sinunod yung magkalat o no man's land. Pagbalik ko sa kampo, wala kung ano-anong nabayot na daw ako. Talagang naging masama yung image ko sa aking higher ups dahil hindi ko sununod yung magkalat. No man's land. Ngayon, na nag-retire ako, that is one of the best decisions in my life na hindi ko sinunod. Utos yun Kaya lang, alam ko, hindi tama. Sinuway ko. So, hindi ako nagsisi sa aking pagsuway. So, hindi naman lahat ng utos susundin mo. Depende na ngayon yung ating kumpas, yung ating konsensya. Kaya ako malinis ang konsensya ko ngayon na hindi ako sumunod. May mga instances pa na hindi ako sumunod kung sa aking konsensya hindi na tama. Bahala, kahit i-relieve nila ako. Ganun yun. So ito, kung aatake talaga. Pag inutusan mo, gagawin niya. Gayon, matakot na. Sinong matakot? I don't know kung sinong matakot. Civilian o mga masasamang elemento. Matakot na sila. Tingnan natin kung mag-improve ba ang peace and order situation natin, mag-improve ang kalakaran sa droga, kidnapping. Tingnan natin pag upo niya kung talaga bang matatakot ang mga masasamang elemento kay General Torre. Anyway, congratulations. Yung sinabi ni General Lacson, Senator-elect Ping Lacson, he deserves to be the chief PNP dahil daw siya, decisive, firm, and mission-oriented. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pang tulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo, sir. Sa inyong liyatan na nalangin. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo sa Ginoo. Itabangan mo. Kol, nagtagid kayo, kuli mo nga to po. Nakatindog na, kapatukod na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya, so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong Kol, unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay? Maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kong sir nga di na gid kumuulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko
Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan kog sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog pan tabang. Oo, sige, salamat.